Naku po mga kabayan, mga taga-Batang Maynila, ano nangyari dito sa Mayhalige Street na kung saan nga po ay nangyayari ang isang demolition na siyang papaalisin po ang mga taga-Mayhalige Street, no, dahil ito po ay kinukuha na ng mismong may-ari at natalo sila sa korte. Meron ding lumalabas dito, meron tayong nabasa mga kabatang Maynila na nagbago pala bumaba si Mayor Isko noong taong 2022 ay nag-iwan siya ng 1.2 billion pesos. Piling sa akin ni Yorme, may iniwan siyang 1.2 billion para bilhin ng lupa. Pagkupo mo, inasikaso namin ng ilang buwan nung nilatag ko kay ate, wala raw pera, wala raw bibiling. Wow! Bad trip ka, ate! Sumaling ka! 1.2 billion yun eh! Nilakad namin ng ilang buwan, nakatapuyat-puyat kami! Para pambili dito sa kinatitirikan ng mga taga-barangay dito sa Mayhalige Street. Pero bakit walang nangyari doon sa 1.2 billion pesos na iniwan ni Yorme? Walang nangyari sa loob ng 3 taong nakaupo si ate. Naku, grabe. Anong nangyari no mga Maynila? Bakit nagkaganon? Saan kaya napunta ang pera na yun, no? Ayan. Kaya ngayon, nakakaawa naman yung mga residente rito na talagang inilaban nila yung kanilang karapatan dito. Aminado naman sila na wala naman silang titulo dito. Pero sabi nila, talagang matagal na daw po nakatira sila dito, lalo-lalo na yung kanilang mga kanununuan. 1936 pa raw mga kabatang Maynila. At yun nga, no? Kung mangyari nga na nag-iwan si Yorme noon ng pambili ng lupa para sa mga taga rito, saan kaya ito napunta? So yan yung nangyayari po ngayon dito sa Mayhalige Street, dito sa Tondo, Maynila, na kung saan nga po ay nandito yung mga sheriff at ang kapulisan, na kung saan ay pinapaalis na ang mga residente rito. Bali na yung May 26 po ay nagkaroon lamang ng TRO or Temporary Restraining Order. Kaya umalis na rin po yung mga kapulisan doon. Pero abangan natin sa mga susunod na araw, baka meron na namang mangyaring demolition dyan at pupunta ulit ang sheriff at ang mga kapulisan dyan sa may bahagi ng Mayhalige Street. So kayo po mga taga-Batang Maynila, kayo po, ano po ang inyong saloobin? Ano ang inyong opinion dito? Talagang makikita po natin, no, na meron talagang malasakit si Yorme. Kasi alam din naman ni Yorme na yung iba dito sa lugar sa Maynila ay talagang tinirikan lang ng iba nating mga kababayan at walang sariling titulo. Pero dahil nga mahal niya ang mga taga-Batang Maynila, kaya naman nag-iwan pala siya ng pera noon. Kaya yun yung hinahanap ng mga tao ngayon na bakit nasaan yung perang iniwan ni Yorme Isko na 1.2 billion pesos para makabili ng lupa or para bilihin ang lupang kinatitirikan nitong mga residente dito sa Mayhalige Street. So comment down below kayo mga kababayan, ano inyong reaksyon, ano inyong komento sa nangyayaring ito. At sana ay walang mangyaring karahasan, sakitan at magkaroon ng kapayapaan dito nga sa nangyaring demolisyon dito sa Tondo, Mayhalige Street. No, comment down below kayo dyan mga taga-Batang Maynila. At titingnan natin, no, grabe pala, no? Saan kaya napunta yan? Kita niyo naman yung tensyon sa ginagawang demolition ngayon. Talagang lumalaban po ang mga taga-Batang Tondo. Kasi ano yan mawawala sila ng tirahan. And yung iba naman nagre-request kung ililipat sila ay sana dun sa maayos na lilipatan, no? Hindi yung kailangan upang yung mahipahirapan sa pagbili dahil malayo yung mga bayan, palengkehan, di ba?
sana maayos tsaka yung titirhan. Yun yung request ng iba. Yung iba naman talaga naninindigan at lumalaban po sa kanilang karapatan dun sa tinitirikan nilang tahanan dito sa may Haligi Street. Ngayon, abangan natin ang mga susunod pong kaganapan dito, lalong-lalo na kapag nakaupo na si Yorme, nga sa ngayon wala pa ho. No? Kundi pa nakaupo si Mayor Isko, may ilang araw pa, may isang buwan pa siguro bago siya makaupo. At titingnan natin kung anong gagawing action dito ni Mayor Isko Moreno Magoso kapag siya ay nakaupo na. Talagang tinaon na wala pa si Isko, no? Para talagang pero abangan natin yan, titingnan natin yan. Yan, so salamat po na marami sa inyong panonood at abangan natin yung mga susunod na kaganapan pa rito. Thank you po and God bless mga taga-Batang Manila. God first.